Good day po, sir. We are from PSU in Mali Campus and we are conducting an academic study entitled Factors Influencing Protective Gear Utilization Among Motorcycle Riders in Lingayen, Pangasinan. So, hinihiling po namin, sir, ang inyong pakikilahok sa panayam na ito upang maibahagi ang inyong kaalaman at karanasan bilang traffic enforcer. Ang lahat po ng impormasyong inyong ibibigay ay gagamitin lamang para sa matagumpay na pagsasakatuparan ng pananaliksik na ito at para sa akademikong layunin lamang. Tinitiyak po din namin, sir, na ang inyong mga sagot is mananatiling confidential at hindi gagamitin sa anumang layunin maliban sa pag-aaral na ito. Let's proceed, sir, sa part 1, which is profile of the respondent. Pwede niyo po, sir, sabihin ang inyong pangalan pero pwede din pong hindi, sir. Position or designation, years of service as traffic enforcer. Okay na. So, yung confidential na lang yung pangalan, pwede. Apo, sir. Okay. Bali, sa servisyo ko, 12 years in service natin. Designated as driver sa mobile patrol driver. Sir, sa inyong karanasan, gaano ninyo ilalarawan ang pagiging epektibo sa pagpapatupad ng mga regulasyon ng protective gear sa Lingayen, partikular sa mga uri ng paglabag na inyong binibigyang diin, dalas ng mga checkpoint or patrol, at kung sapat ba ang kasalukuyang batas para masiguro ang pagsunod ng mga rider? Madalas kasi dito sa Lingayen, marami tayong mga sasakyan dito. Kung makikita niyo yung volume ng sasakyan, is fully loaded. Halos minsan yung kalsada natin fully loaded. Kaya yung vehicular accident dito is kalimitan, meron nangyayari. Is either fault ng driver, di kayo karamihan yung mga insidente. Ito yung mga yung kalimitan ng mga nakainom ganyan din dito. Sir, pero epektibo po ba, sir, yung laws and regulations na pinapatupad ninyo, sir? So, effective dito. Kailangan kasi natin yung mga protective gears at sa disiplina sa driver. Kasi once na walang enforcer dyan sa kalsada, yung mga driver is walang disiplina mag-drive. Sa question 2 naman tayo, sir. Ano ang mga pinakakaraniwang paglabag sa protective gear ang inyong na-obserbahan at alin sa mga ito ang itinuturing ninyong pinaka-nakakaalarma sa kaligtasan sa kalsada? Plus, sir, yung mga karaniwang tugon ng rider kapag sila ay hinuhuli? Kailangan dyan, yung sa protective gear, alam naman natin na kunting disgrasya lang kung nabagok yung ulo is may impact na doon sa accidente na tao. Mostly ang ginagamit kasi nila, minsan wala siyang headgear, helmet, or di kayo yung nutshell. Alam naman natin na yung nutshell is para sa bisikleta, hindi siya compatible sa stroke impact. Ngayon, ang mga traffic enforcer natin dito, nandyan sila sa kalsada, hinuhuli nila. At sa paghuli nila doon, nami-minimize kasi yung mga riders is pinipilit nilang magsuot ng protective helmet. Tama, pag wala silang ibang madaanan, napipilitan silang magsuot. Sir, sir, yung mga tugon nila, sir? Ang sinasabi nila, malapit lang yung bahay namin, bumili lang ng ulam, minsan nakalimutan, mga ganyan. Sa third question naman tayo, sir. Ano ang mga pangunahing salik na nakakaapekto sa pagpapatupad ng mga regulasyon sa protective gear? Sir, naapektuhan ba siya, sir, tulad ng kakulangan sa sir, tauhan or mga PNP personnel, sir, yung mga logistic or public cooperation, sir? Bali, minsan yung kakulangan ng personnel. Kasi ang rider, kung nakikita nga nilang walang bantay na enforcer, hindi na sila susunod, hindi sila magsusunod. Babaliwalay na yung traffic na regulation, yung mga kailangan ng helmet, ganyan. Kasi minsan, ang Pilipino kasi,
pasaway. Yung nakikita nila na walang ano dyan, nakabantay na pulis, doon din naman sila dadaan. Kaya nakikiramdam din sila eh. Alam din nila yung oras na ano, minsan walang pulis. Pero sa checkpoint, hindi sila makakadaan doon kasi automatically talaga hinuhuli namin. Sa mga kalumitan, sir, na Kagamitan ano, niya. parang kulang ba, sir, kayo ng mga gamit ko, sir? Yung sa logistic, bali hindi naman nagkulang. Sa public cooperation na lang, sir. Ang ano kasi sa public cooperation kasi talagang minsan nawawala yan, no? Kaya marami nagiging pasaway kasi minsan sabihin na natin may nag-report na ganyan, walang helmet. Pagdating sa amin is wala na yung complainant. Kaya hindi namin matrace kung sino yun. Ano-ano ang mga partikular na parusang ipinapanaw sa mga lumalabag sa panuntunan protective gear? Tapos, paano, sir, nakaka-apekto yung hakbang or yung mga penalty, sir, sa pagbabago ng asal ng mga riders, sir? Bali, ang nagiging penalty, meron tayong yung citation ticket na ini-issue sa kanila, which is yung not wearing helmet, ganyan. Ngayon, dahil sa may citation ticket sila, napipilitan silang bayaran sa munisipyo. Kasi yung citation ticket para sa munisipyo yan. Kaya minsan, nami-minimize din yung pagdami nila kasi minsan ayaw din nilang matikitan. Sir, nagbabago ba yung asal nila, sir, once na natikitan sila, sir? Oo, malaking impact yun, nababago yung asal nila. Kasi once na natikitan nila, parang nakatanim na sa isip nila eh, na pag hindi sila gumamit, tapos pag nahuli pa sila, mayroon pa yung second offense na mas mataas yung penalty na ipapatok sa kanila. Sir, yun lamang po, sir. Thank you very much for your time and valuable insights. Your responses will greatly contribute to the success of our study. Thank you. Thank you, sir. Thank you.